Nagising ako sa kalagitnaan ng gabi. Hinahabol ang hininga. Tila may bumubulong sa aking pandinig. Ang paligid ay balot ng kadiliman, ngunit ang kakaibang liwanag mula sa aking dibdib ang siyang pumukaw sa akin. Sa una, inakala kong ito'y panaginip lamang, isang guni-guni na dala ng pagod at stress. Ngunit habang unti-unting bumabalik ang aking ulirat, napagtanto kong agbuo kung may kakaibang nangyayari. Isang digital na orasan ang nakaukit sa aking balat. Ang mga numero ay bumibilang pabalik. Isang countdown na hindi ko alam kung saan patungo. Nakita ko ito, maliwanag na maliwanag, at ang bawat segundo ay tila isang hampas sa aking dibdib. Sa bawat tibok ng puso, nararamdaman kong lumalapit ang isang bagay na hindi ko pa maarok. Ang katapusan. Pinilit kong bumangon. Nanginginig ang mga kamay. Sinubukang tanggalin ang kakaibang aparato. Ngunit kahit anong gawin ko, nananatili ito roon. Nakakapit sa akin na parang isang sumpa. Ang aking isipan ay nagkubli sa takot. Sinusubukang intindihin ang hindi maipaliwanag na sitwasyon. Bakit ako? Bakit ngayon? At ano ang magaganap kapag ang oras ay umabot sa zero? Lumabas ako ng kwarto. Hinahanap ang sagot sa kadiliman ng sala. Ang bawat hakbang ay may kasamang kaba. Sa wakas, naupo ako sa sofa. Pinipilit ang sarili na kumalma. Ngunit ang orasan sa aking dibdib ay patuloy sa kanyang tahimik na pagbilang. Naisip ko ang aking pamilya, ang mga kaibigan, ang mga pangarap na hindi pa natutupad. Paano kung hindi ko na sila muling makikita? Paano kung ang oras na ito ay ang huling pagkakataon para makasama ko sila? Nagdesisyon akong bumalik sa kwarto, kumuha ng papel at panulat. Sinimulan kong ilista ang mga bagay na nais kong gawin, isang listahan ng mga pangarap na hindi pa natutupad. Ngunit habang sumusulat, nararamdaman kong ang bawat letra ay tila nagiging mas mabigat, tulad ng isang paalala ng kakapusan ng oras. Sa kabila ng takot, nagawa kong makapag-isip ng plano. Kailangan kong hanapin ang sagot. Kailangan kong malaman kung ano ang kahulugan ng countdown na ito. Ngunit paano? Saan ko sisimulan? Wala akong ideya kung sino ang dapat lapitan. Wala akong ideya kung sino ang makakatulong sa akin. Maya-maya, isang kakaibang tunog ang pumukaw sa akin mula sa aking pag-iisip. Isang notifikasyon mula sa aking telepono, isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Binuksan ko ito. Ang mga kamay ko ay nanginginig sa kaba. Alam namin ang tungkol sa orasan. Huwag kang mag-alala. May oras ka pa. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng mas matinding takot sa aking puso. Sino sila? Paano nila nalaman ang tungkol sa orasan? At bakit tila alam nila ang aking hinaharap? Hindi ko alam ang gagawin. Ang tanging alam ko'y hindi ko pwedeng baliwalain ang mensahe. Ipinapakita nito na may ibang tao na nakakaalam ng aking sitwasyon. Maaaring sila ang may sagot sa misteryo ng orasan sa aking dibdib. Ngunit paano ko sila matatagpuan? Paano ko malalaman kung sila'y kaibigan o kalaban? Habang patuloy akong nagmumuni-muni, naramdaman kong ang oras ay tumatakbo. Ang orasan sa aking dibdib ay patuloy sa pagbilang pababa. At ang bawat segundo ay nagdadala ng panibagong kaba. Ngayon, ang oras na kailangan ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa lahat ng maaaring maapektuhan ng countdown na ito. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong malaman ang sagot bago mahuli ang lahat. Ngunit saan ko sisimulan? Saan ako tutungo mula rito? Ang orasan sa aking dibdib ay binilang ang katapusan pagmulat ng aking mga mata. Pumasok sa akin ang malamig na hangin ng umaga. Ang mundo ay tila pareho pa rin, ngunit ang aking pagkatao ay nagbago ng walang pasabi. Sa aking dibdib, ang misteryosong countdown timer ay patuloy na nagbibilang. Nakakatakot na tanong ang bumabalot sa akin. Ano ang mangyayari kapag umabot ito sa zero?
Hindi ko alam kung paano o bakit ako nagising na may ganitong kakaibang aparato sa aking katawan. Sa kabila ng takot, pinilit kong kalmahin ang sarili. Bumangon ako mula sa kama at tumingin sa salamin. Ang oras ay patuloy na bumibilang, 7:06:14. 3 araw na lang bago ang hindi ko alam na kapalaran. Nagpasya akong magtungo sa ospital, umaasang may makakapagpaliwanag sa aking sitwasyon. Sa daan, nakaramdam ako ng kakaibang pag-aalala. Parang may mga mata na nakatingin sa akin. Sa kabila ng abala ng lungsod, pakiramdam ko ay ako lamang ang gumagalaw sa mabagal na ritmo, habang ang lahat ay nagmamadali. Tinatakpan ko ang timer sa aking dibdib, takot sa kung anong reaksyon ang maaring idulot nito. Pagdating ko sa ospital, agad akong nagtanong sa receptionist, "May doktor ba kayong makakatulong sa sitwasyon ko?" Tanong ko, pilit na pinipigil ang kaba sa aking tinig. "Anong klasing sitwasyon?" Sagot niya, walang kaalam-alam sa aking pinagdaraanan. Itinaas ko ang aking shirt, ipinakita ang countdown timer. Napaatras siya sa gulat, agad na tumawag sa isang doktor. Ilang sandali lang at may dumating na doktor. Isang matandang lalaki na may suot na puting coat, si Dr. Ramirez. Ayon sa kanyang ID, "Halika, sumama ka sa akin." Sabi ni Dr. Ramirez, nangungusap ang kanyang mga mata. Sumunod ako sa kanya sa isang maliit na silid sa likod ng ospital. Isang malinis na examination room kung saan siya ay agad na nagsimula sa kanyang pagsusuri. Habang tinitingnan niya ang timer, nagtanong siya, "Kailan mo ito napansin?" "Ngayong umaga lang. Nagising ako na mayroon ito." Sagot ko, umaasang may kasagutan siya. Matapos ang ilang pagsusuri, umupo si Dr. Ramirez sa kanyang mesa. Mukhang nag-iisip. "Kakaiba ito. Hindi ko pa nakikita ang ganitong klaseng teknolohiya. Wala itong kahit anong sinyales ng operasyon o sugat. Parang bahagi ito ng katawan mo." "Anong ibig sabihin nito, doktor?" Tanong ko, nanginginig sa takot. Hindi ko alam, ngunit may isang tao na maaring may kasagutan. Isang espesyalista sa mga ganitong klaseng insidente. Si Dr. Elena Cruz. Bibigyan kita ng kanyang contact information. Kinuha ko ang papel na may number ni Dr. Cruz. Nagpasalamat ako kay Dr. Ramirez at nagmadali palabas ng ospital. Sa aking paglalakad, ramdam ko ang bigat ng oras na unti-unting nauubos. 71:45:29. Ang bawat segundo ay tila isang hakbang palapit sa huling destinasyon. Pagdating ko sa bahay, agad kong tinawagan si Dr. Cruz. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may matinding determinasyon. "May interesanting kaso ka, Mr. Santos. Kailangan kitang makitang personal. Pumunta ka sa aking laboratory bukas ng umaga." Habang hinihintay ang oras ng aming pagkikita, hindi ko maiwasang pag-isipan ang posibleng kahulugan ng countdown timer. Pumapasok sa isip ko ang iba't ibang senaryo. Isang babala sa nalalapit na kamatayan, isang palatandaan ng pagbabago, o isang pahiwatig ng bagong simula. Kinabukasan, nagpunta ako sa lab ni Dr. Cruz. Ang lugar ay puno ng makabagong teknolohiya, mga makina at kagamitan na tila galing sa hinaharap. Si Dr. Cruz, isang babaeng may matalas na mata at mahabang buhok na tila alon ng dagat, ay agad na lumapit sa akin. "Napag-aralan ko na ang kaso mo. May teorya ako, ngunit kailangan kong kumpirmahin ito." Sabi niya habang iniscan ang timer gamit ang isang advanced device. Habang siya ay abala sa kanyang gawain, napansin ko ang kakaibang detalye sa kanyang laboratorio. Mga larawan at blueprint ng teknolohiya na hindi ko pa nakikita. Ano ba talaga ang nangyayari sa akin? Tanong ko, hindi na makapaghintay pa. Tumigil siya sa kanyang ginagawa at tumingin sa akin. May isang organisasyon na gumagawa ng ganitong klaseng teknolohiya, isang lihim na proyekto sa ilalim ng gobyerno. Ang timer na ito ay bahagi ng kanilang eksperimento
sa paglalakbay sa oras. Naguluhan ako sa kanyang revelasyon. Bakit ako? Ano ang plano nila? Ngumiti si Dr. Cruz, puno ng misteryo. Hindi ko alam ang buong detalye, ngunit isang bagay ang sigurado, ang oras mo ay hindi lamang countdown sa isang pangyayari. Ito ay susi sa isang mas malawak na posibilidad at may taong nais makuha ito. Sa puntong iyon, narinig ko ang isang malakas na tunog mula sa labas ng lab. Mga hakbang na papalapit, mabilis at puno ng determinasyon. Tumayo si Dr. Cruz. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa kumpiyansa patungo sa pag-aalala. May oras ka pa, ngunit kailangan mong magmadali. Ang mga tao na gumagawa ng timer ay paparating na at hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang kailangan nila. Patlinilit, sa bawat segundo, ang countdown ay patuloy na bumibilang. 70, 312. Ang oras ay tila nagiging mas mahalaga sa bawat hakbang na aking gagawin. Ngunit ang tanong na hindi ko pa rin masagot, ano ang mangyayari kapag umabot ito sa zero? Nagising ako sa isang malamlam na liwanag na bumabalot sa silid. Ang tunog ng tiktik na orasan sa aking dibdib ay tila naging mas mabilis. Ang bawat segundo ay tila nagpapabilis, nagbabanta sa akin sa isang hindi maipaliwanag na takot. Sa kabila ng pagod na nadarama ko, alam kong hindi ko maaaring walain ang oras na natitira. Kailangang may gawin ako, kahit na hindi ko pa rin lubos na naiintindihan kung ano ang nangyayari sa akin. Mula sa malamlam na memorya ng aking nakaraan, naalala ko ang mga salitang binitiwan ng matandang siyentipiko na nakasalubong ko sa isang madilim na eskinita ilang linggo na ang nakalipas. Ang oras ay hindi palaging kasing simple ng pagdaloy ng tubig, sabi niya, habang hawak ang isang kakaibang aparato na kumikislap sa liwanag ng buwan. Minsan, ito ay isang pabagubagong ilog na maaari mong baguhin kung alam mo ang tamang paraan. Ang mga salitang iyon ay tila walang saysay noon, ngunit ngayon ay tila may kahulugan. Paano kung may pagkakataon akong baguhin ang aking kapalaran? Paano kung ang countdown na ito ay hindi isang hindi maiiwasang wakas, ngunit isang simula ng kung ano pa ang maaari kong gawin? Nagdesisyon akong bumalik sa eskinita, kung saan ko siya nakilala. Habang naglalakad ako, ang mga ilaw ng lungsod ay nagbigay sigla sa akin, ngunit naramdaman ko rin ang bigat ng bawat hakbang. Sa bawat sulok, may mga alaala ng mga bagay na hindi ko nagawa, mga pangarap na hindi natupad, mga pagmamahal na hindi naipakita. Ang mga ito ay mga alaala ng isang buhay na tila minamadali ng oras. Sa wakas, narating ko ang eskinita. Wala roon ang matandang siyentipiko, ngunit nakita ko ang lumang piraso ng papel na iniwan niya sa sahig. Kinuha ko ito at binasa ang mga nakasulat. Ang susi sa oras ay nasa iyong puso, hindi sa iyong isip. Habang iniisip ko ang kahulugan ng mga salitang iyon, naramdaman kong kumakabog ang aking dibdib. Ang countdown ay patuloy na bumibilis, ngunit kasabay nito, may bagong pakiramdam na bumabalot sa akin. Hindi ko alam kung bakit, ngunit naramdaman kong may koneksyon ako sa oras. Isang bagay na mas malalim kaysa sa simpleng pagtakbo ng mga segundo. Naglakad ako patungo sa isang parke na madalas kong puntahan noong bata pa. Sa gitna ng parke ay isang lumang orasan na nakatayo, tila isang bantay ng panahon. Sa ilalim ng ilaw ng buwan, hinawakan ko ang orasan at naramdaman kong may kakaibang enerhiya ang dumadaloy mula dito papunta sa aking dibdib. Biglang, ang countdown ay huminto. Ang mga numero ay naglaho. At ang naramdaman ko ay kapayapaan. Ngunit hindi iyon ang tunay na twist. Sa halip na mawala ang countdown, ang oras ay nagsimulang mag-rewind. Nakita ko ang mga alaala ng nakaraan, mga sandali ng kaligayahan at kalungkutan, lahat ay naglalaro sa harap ko.
tulad ng isang pelikula. At sa bawat alaala, naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon sa mga taong naging bahagi ng aking buhay. Hindi lang ito mga alaala, kundi mga pagkakataon na magbago. Mga panahon na maaari kong baguhin ang aking reaksyon, ang aking mga desisyon. Nakita ko ang matandang siyentipiko, naglalakad sa eskinita, at sa isang iglap ay naintindihan ko ang kanyang sinabi. Ang susi sa pagbabago ng oras ay nasa puso ko. Ang kakayahang baguhin ang mga bagay na mahalaga sa akin, ang mga bagay na nagbigay kulay sa bawat segundo ng aking buhay. Ngunit ang tunay na cliffhanger ay nasa natuklasan ko sa huling bahagi ng Rewind. Sa dulo ng aking alaala, nakita ko ang isang piraso ng hinaharap, isang sandali na hindi ko pa nararanasan. Isang kakaibang aparato na hawak ng matandang siyentipiko at isang grupo ng mga taong nag-uusap tungkol sa pag-save ng mundo mula sa isang nalalapit na panganib. At doon ko naintindihan, ang countdown sa aking dibdib ay hindi tungkol sa aking wakas, kundi tungkol sa isang bagong simula. Isang misyon na kailangan kong tuparin, isang pagkakataon na baguhin hindi lamang ang aking kapalaran, kundi ang kapalaran ng mundo. Habang bumabalik ang oras sa kasalukuyan, naramdaman kong may bago akong layunin. Ang orasan sa aking dibdib ay nagsimula muli. Ngunit sa pagkakataong ito, alam ko kung paano gamitin ang bawat segundo. At sa aking puso, naramdaman ko ang tibok ng pag-asa. Isang tibok na hindi ko kailanman maririnig kung hindi dahil sa kakaibang twist ng kapalaran. Sa susunod na kabanata, kailangan kong hanapin ang matandang siyentipiko at ang grupo. Kailangan kong malaman ang lahat ng detalye, ang lahat ng posibleng paraan upang baguhin ang nalalapit na hinaharap. Ang oras ay tumatakbo, ngunit sa pagkakataong ito, alam ko na ang direksyon. Nagising ako sa malamig na sahig ng isang madilim na silid. Ang tunog ng orasan sa aking dibdib ay tila mas malakas kaysa dati. Ang bawat tiktak nito ay nagdadala ng bigat ng banta ng papalapit na wakas. Sa kabila ng takot na bumabalot sa aking isip, pilit kong pinakalma ang aking sarili upang makapag-isip ng maayos. Ang huling alaala ko ay ang magulong pagtakas mula sa isang gusali. Ang mga tao sa paligid ko ay tila nalilito rin sa kanilang mga timer. Kanya-kanya kaming takbuhan, walang direksyon, ngunit sa dulo ng lahat ng ito, ako'y nag-iisa. Sinusubukan kong iproseso kung paano ako napunta sa lugar na ito, kung paano nag-umpisa ang lahat, ang misteryosong orasan na ito sa aking dibdib na hindi ko maipaliwanag. Sa pagbangon ko mula sa sahig, naramdaman kong may kakaiba sa paligid. Hindi ko alam kung may tao pa ba sa silid o ako lang mag-isa. Lumingon ako sa paligid at sa dilim ay may mga anino ng mga kagamitan na tila lumang-luma na. May mesa doon at isang kisame na may mga cobwebs. Ang mga pader ay yari sa bato, malamig at matigas, parang kulungan. Sa isang sulok ng silid, napansin ko ang isang maliit na pinto. Halos hindi kita sa dilim. Naglakad ako papunta roon, bawat hakbang ay nagdadala ng ingay sa katahimikan ng lugar. Nang maabot ko ito, sinubukan kong buksan. Sa kabutihang palad, hindi ito nakakandado. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto at sa likod nito ay isang makipot na hagdanan na patungo sa itaas. Sa bawat hakbang ko sa hagdanan, ramdam ko ang paninikip ng dibdib ko, tila may bumabalot na presyon sa paligid. Ang pagbilang ng orasan sa aking dibdib ay nagiging mas mabilis, parang hinahabol ako ng oras. Nagtataka ako kung ano ang magiging kahulugan ng pagbilang na ito. May mga sandali akong iniisip kung ang countdown ba ay para sa aking kamatayan o para sa isang bagay na mas malaki pa, isang kaganapan na hindi ko pa maintindihan. Pagdating ko sa itaas, isang kakaibang tanawin ang bumungad sa akin. Ito ay isang malawak na silid
na puno ng mga makinang hindi ko familiar. Ang mga makinang ito ay tila gumagana. May mga ilaw at tunog na nagmumula rito. Sa gitna ng silid, may isang malaking screen na nagpapakita ng digital na orasan. Ang orasan na ito ay kahanay ng nasa aking dibdib, ngunit may pagkakaiba. Ang nasa screen ay may mas maraming bilang, parang isang kolektibong countdown. Habang tinititigan ko ang screen, may narinig akong tunog ng mga yapak sa likuran ko. Paglingon ko, isang matandang lalaki ang nakatayo roon. May hawak na tablet na tila puno ng mga graph at data. Ang mukha niya ay puno ng pagod, ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mata. Isa ka sa mga napili, wika niya, ang boses ay puno ng misteryo. Ang orasan na iyan sa iyong dibdib ay hindi lamang bilang ng oras mo, kundi bahagi ng mas malaking plano. Hindi ko maintindihan ang kanyang sinasabi. Anong ibig mong sabihin? Anong plano? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan. Lumapit siya sa akin. Ang tablet na hawak ay puno ng mga diagram at mga numero. Ang mundo natin ay nakatakdang magbago. Lahat ng may orasan tulad ng sayo ay may papel sa pagbabagong iyon. Ang countdown ay ang oras na natitira bago ang transisyon. Nagtataka ako sa kanyang mga salita. Ano ang ibig niyang sabihin sa transisyon? Bago pa man ako makapagtanong, naramdaman ko ang pag-vibrate ng orasan sa aking dibdib. Ang numerong nasa screen ay bumibilis ang pagbilang at kasabay nito ay ang pag-igting ng presyon sa aking paligid. Anong mangyayari kapag natapos ang countdown? Tanong ko, puno ng takot. Ngumiti siya, may kakaibang pag-asa ang nasa kanyang mukha. Kapag natapos ang countdown, ang mga napili ay magiging susi sa pagbabago. Ikaw ay magiging bahagi ng bagong mundo. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba siya, ngunit sa kanyang mga mata ay may katotohanan. Isang katotohanan na hindi ko pa lubos na maunawaan. Sa kanyang mga salita, may nakatagong pag-asa. Ngunit sa akin, ito'y tila isang misteryo na puno ng panganib. Sa aking pag-iisip, biglang nagkulay pula ang screen. Ang mga numero ay umikot sa bilis na hindi ko na masundan. Ang tunog ng orasan sa aking dibdib ay naging malakas, halos masakit sa pandinig. Kasabay nito, ang buong silid ay nag-vibrate, tila may paparating na malaking kaganapan. Sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman ko ang pag-init ng aking katawan. At sa isang iglap, ang mundo sa paligid ko ay nagbago. Isang transisyon na hindi ko inaasahan. Ang orasan sa aking dibdib ay huminto, ngunit ang oras ay tila nagpatuloy sa isang bagong anyo. At doon, sa gitna ng pagbabago, ako ay nagising sa isang bagong simula. Ngunit ang tanong ay, ano ang magiging papel ko sa mundo kung saan ang oras ay hindi na ang dating alam ko? Nagising ako mula sa isang panaginip na tila mas tunay pa sa realidad. Sa aking panaginip, naglalakad ako sa isang walang katapusang disyerto. Sa bawat hakbang, naririnig ko ang pagtibok ng isang malaking orasan na tila ba ito ang aking puso. Nang biglang huminto ang tunog, nagising ako at nakaramdam ng malamig na pawis na bumabalot sa aking katawan. Mabilis kong sinilip ang countdown timer sa aking dibdib. Ang numerong naroon ay nagbabadyang bumaba sa mga huling oras. Hindi ko alam kung paano at bakit, pero ramdam kong malapit na ang katapusan. Sa loob ng mga nakaraang araw, naubos ang oras ko sa paghahanap ng mga kasagutan sa mga misteryong bumabalot sa akin. Ngunit ngayon, tila ang mga tanong ay nagiging mas mabigat kaysa sa mga sagot. Ano ang mangyayari kapag umabot na ito sa zero? Ano ang kahulugan ng lahat ng ito? Habang nagmumuni-muni, sumagi sa isip ko ang huling piraso ng payo mula kay Dr. Morales, ang siyentipikong nagbigay liwanag sa aking sitwasyon. Hanapin mo ang susi sa iyong nakaraan, sabi niya bago kami naghiwalay.
Hindi ko pa lubos na nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Ngunit ngayon, marahil ito na lang ang tanging pag-asa ko. Mabilis akong nagbihis at nagpaalam kay Ana, ang kasama ko sa mga huling araw ng aking paglalakbay. "Aalis ka na naman?" tanong niya, halatang may pag-aalala sa kanyang tinig. "Kailangan kong malaman ng totoo," sagot ko, pilit na ngumiti upang maibsan ang kanyang pag-aalala. "Babalik ako bago mo pa man mapansin." Ngunit sa totoo lang, hindi ko alam kung babalik pa nga ako. Lumabas ako ng bahay at tinungo ang isang lugar na matagal ko nang hindi binabalikan. Ang lumang bahay ng aking lola sa probinsya, kung saan nagmula ang marami sa aking mga alaala. Sa aking paglalakbay, pilit kong inalala ang mga detalye ng aking kabataan, umaasang may matutuklasan akong koneksyon sa aking kasalukuyang sitwasyon. Pagdating ko sa lumang bahay, agad akong sinalubong ng mga alikabok at amoy ng nakalipas. Ang mga pader ay puno ng lumang litrato, mga alaala ng nakaraan. Sa isang sulok, nakita ko ang isang lumang kahon na puno ng mga gamit ng aking lola. Isa-isang kong binuksan ang mga ito, ang mga lumang damit, mga sulat, at isang lumang relo na hindi ko pa nakikita noon. Habang hawak ko ang relo, naramdaman kong tila may kuryenteng dumaloy sa aking buong katawan. Ang relo ay may parehong disenyo sa orasan sa aking dibdib. Hindi ito maaring isang pagkakatulad lamang. Ang relo ay may kakaibang inskripsyon sa likod. Ang oras ay hindi isang kaaway, kundi isang kaibigan. Biglang pumasok sa isip ko ang mga alaala ng aking lola at ang kanyang mga kwento tungkol sa mga sinaunang teknolohiya at mga lihim ng oras. Sa isang iglap, naalala ko ang isang kwento niya tungkol sa isang sinaunang lahi na may kakayanang kontrolin ang oras. Naalala ko rin ang kanyang mga babala na ang oras ay isang bagay na dapat igalang at hindi dapat paglaruan. Habang pinagmamasdan ko ang relo, napansin kong ang countdown sa aking dibdib ay nagbago. Unti-unting bumabagal ang mga numero. Hindi ko alam kung paano, pero tila ang relo ay may koneksyon sa countdown timer. Naisip ko, baka ito ang susi sa lahat ng ito. Baka ang mga sagot na hinahanap ko ay nasa mismong relong ito. Ngunit bago ko pa man lubusang maproseso ang lahat, isang malakas na ingay mula sa labas ang pumukaw sa akin. Sa aking paglapit sa bintana, laking gulat ko nang makita ang ilang armadong kalalakihan na papalapit sa bahay. Mukhang hindi ko lang ako ang may alam tungkol sa kapangyarihan ng relong ito. Agad akong naghanap ng paraan para makatakas. Kinuha ko ang relo at inilagay ito sa aking bulsa, sabay takbo palabas ng likod ng bahay. Habang tumatakbo, naririnig ko ang mga yabag ng mga humahabol sa akin. Hindi ko alam kung sino sila, pero alam kong hindi ko sila maaaring pagkatiwalaan. Sa likod ng aking isipan, alam kong kailangan kong protektahan ang relo at ang misteryo ng oras na dala nito. Ang oras ay unti-unting nauubos, ngunit ngayon may bagong pag-asa akong dala. Sa kabila ng panganib, alam kong kailangan kong magpatuloy. Sa pagtakbo ko, naririnig ko ang unti-unting paghina ng mga yabag. Ngunit sa kabila ng lahat, isang tanong pa rin ang bumabagabag sa akin. Sino ang mga ito? At ano ang tunay nilang pakay? At kung ang relo nga ang susi, ano ang naghihintay sa akin sa oras na matapos ang countdown na ito? Sa pagkagising ko, ang unang bagay na bumungad sa akin ay ang malamlam na liwanag na pumapasok sa bintana ng aking silid. Ang mga pangarap na tila bumabalot sa akin kagabi ay naiwang magulo at magulo, puno ng mga imahe na hindi ko maipaliwanag. Ngunit mas matindi ang bumungad sa aking isipan, ang orasan sa aking dibdib na patuloy na nagbibilang ng mga segundo patungo sa hindi may iwasang katapusan. Ito ay isang palaging paalala ng mga tanong na hindi ko pa nasasagot.
Ano ang mangyayari kapag ang countdown ay umabot sa 0? Bakit ako? At sino ang naglagay ng makapangyarihang makina na ito sa aking katawan? Sa labas, naririnig ko ang mga tunog ng mundong patuloy na gumagalaw. Mga tao, sasakyan, ang huni ng mga ibon. Lahat ay tila normal. Ngunit sa kaloob-looban ko, alam kong hindi na ako bahagi ng normal na iyon. Sa aking pag-iisa, nagpasya akong hanapin ang kasagutan. Nagsimula akong maglakbay sa mga alaala, sa mga lugar na maaaring may kaugnayan sa misteryo ng orasan na ito. Una, dinalaw ko ang laboratorio ng aking dating kaibigan at mentor, si Dr. Elias. Siya ay isang kilalang siyentipiko sa larangan ng temporal physics. Kung may sino man mang makakatulong sa akin, siya iyon. Naglakad ako papasok sa kanyang opisina, puno ng mga libro at kagamitan. Nakita ko siya sa isang sulok, nakatuon ng pansin sa isang eksperimento. Elias, tawag ko. Napatingala siya at tumitig sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila nababalot ng sorpresa at pag-aalala. Kailangan kong malaman ang tungkol sa orasan na ito. Dagdag ko, tinuturo ang aking dibdib. Tumingin siya sa akin ng may lalim at pagkatapos ay bumulong. Matagal na kitang hinihintay, Alex. Sabi niya na ikinagulat ko. Ang orasan na iyan ay bahagi ng isang eksperimento na matagal ko nang isinagawa. Ngunit hindi ko inaasahan na pupunta ito sa ganitong sitwasyon. Anong klaseng eksperimento? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Buwan ng proyekto ito para sa paglalakbay sa oras. Pagsasalaysay niya, isang paraan para bisitahin ang nakaraan at hinaharap sa pamamagitan ng pag-encode ng temporal data sa katawan ng tao. Ngunit mayroon tayong hindi inaasahang resulta. Ang countdown na iyan, isa itong babala. Kapag umabot sa 0, ikaw ay maaaring maglaho sa kasalukuyan at magising sa ibang panahon. Ang kanyang mga salita ay tila nagpasabog ng anggulo ng aking isipan. Ang posibilidad na mawala sa kasalukuyang mundong alam ko at mapunta sa hindi ko tiyak na panahon ay nakakatakot, ngunit kapanapanabik. Ngunit bakit ako? Paano ako napili? Habang pinag-uusapan namin ang mga detalye, napagtanto ko na maaaring may paraan upang mahanap ang mga sagot. Ang makalap ang mga piraso ng nakaraan. Ang mga alaala na tila nawawala ngunit naroroon sa malalim na sulok ng aking isipan. Ang susi ay nasa aking sarili. Kailangan kong bumalik sa aking dating tahanan kung saan nagsimula ang lahat. Ang bahay na iyon ay puno ng mga alaala, mga larawan, mga sulat, mga piraso ng isang puzzle na kailangan kong buuin. Sa aking pagdating sa bahay, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya. Naglakbay ako sa bawat silid, hinahanap ang mga palatandaan. Sa isang lumang kahon, natagpuan ko ang isang diary na puno ng mga tala ni Elias. Dito ko natuklasan ang kanyang mga plano. Ang mga hakbang sa paglikha ng temporal device. Ngunit sa dulo ng diary, mayroong isang tala na nagbigay ng twist sa lahat ng ito. Ang orasan ay para kay Alex. Siya lamang ang may kakayahang ipakita ang hinaharap. Ang countdown ay nagsimula at siya ang susi. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Ang mga katanungan ay tila nagdagsaan at ang sagot ay tila nasa harapan ko. Ngunit hindi ko pa rin mabuo. Ako ang susi? Paano? Bakit? Habang tinitingnan ko ang orasan sa aking dibdib, naramdaman ko ang kakaibang panginginig. Ang mga numero ay patuloy na bumibilis. May kung anong puwersa ang tila humihila sa akin, papunta sa isang direksyon na hindi ko alam. Sa huling sandali ng bahaging ito, naramdaman ko ang kakaibang kirot at liwanag sa aking isipan. Ang mga alaala ay nagsimulang magbalik, kasabay ng pagbilis ng countdown. Ang mga piraso ng nakaraan ay tila nagtutugma, ngunit ang huling piraso ay hindi ko pa rin makita. At sa huli, naramdaman ko ang pagputol ng oras, isang puwersa
na tila nagbukas ng pintuan sa isang bagong mundo. Ngunit bago ko pa man matuklasan ang lahat, ang orasan ay patuloy na nagbibilang. At ang aking paglalakbay ay nagsimula sa daang hindi ko pa natutuklasan. Ano ang susunod na mangyayari? Ang sagot ay nasa ilalim ng misteryo. At ang oras ay patuloy na tumatakbo. Nagising ako sa isang malamig na pawis. Ang mga numero sa aking dibdib ay kumikislap sa dilim ng silid. Parang isang baliw na panaginip ang lahat. Ngunit alam ko na ito ay totoo. Ang orasan na ito, ang nakakabinging tiktak nito, ay nagbigay ng panghihilakbot na paalala ng nalalapit kong kapalaran. Ngunit ngayon, may bago akong natuklasan. Hindi lamang ito isang timer ng aking buhay. Tila konektado ito sa isang mas malalim na layunin na hindi ko palubos na nauunawaan. Habang nakahiga ako sa higaan, naramdaman ko ang bigat ng mga oras na natitira sa akin. 3 araw na lang. 3 araw na puno ng pag-asa, takot, at misteryo. Hindi ko maiwasan ang pag-iisip ng mga nakaraang linggo, ang mga kakaibang pagbabago, ang mga taong biglang naglaho, at ang mga pangyayaring tila walang lohikal na paliwanag. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na nagtutulak sa akin pasulong. Sa isang bahagi ng aking isip, may isang boses na nag-uudyok na kailangan kong malaman ang katotohanan. Ang boses na iyon ay nagtulak sa akin na pumunta sa isang lugar na tila matagal ko nang kinalimutan. Ang lumang opisina ng aking yumaong ama. Marahil may mga kasagutan doon. Nang makarating ako sa opisina, isang bugso ng alaala ang bumalot sa akin. Ang amoy ng lumang papel, ang agnas na mga libro na puno ng alikabok, at ang pakiramdam ng isang mundo na naiwan. Habang iniisa-isa ko ang mga lumang dokumento, may isang folder na nakaagaw ng aking pansin. Nakalagay dito ang mga dokumentong may kinalaman sa proyektong pinangalanang Kronos. Habang binubuklat ko ang mga dokumento, unti-unting lumilinaw ang larawan. Ang Kronos Project ay isang lihim na pag-aral tungkol sa oras. Isang eksperimento sa paglalakbay sa panahon at ang posibilidad ng paghubog ng kapalaran. Ayon sa mga tala, ang orasan sa aking dibdib ay bahagi ng isang masalimuot na sistema upang subaybayan ang oras at mga posibleng timeline. Ngunit may isang bagay na hindi tama. Ayon sa mga dokumento, walang sino man ang dapat magkaroon ng timer na ito sa kanilang katawan. Ang orasan ay isang theoretical na modelo lamang. Isang bagay na hindi pa dapat naisa sa katuparan. Ngunit narito ito, nasa akin, at kumikislap na parang isang babala. Sa gitna ng aking pag-iisip, isang pangalan ang lumutang mula sa mga pahina. Dr. Elisa Navarro. Siya ang isa sa mga pangunahing siyentipiko ng proyekto. Kung may sino mang kayang magpaliwanag ng lahat ng ito, siya iyon. Agad kong hinanap ang kanyang mga detalye at natuklasang naninirahan siya sa isang malayong lugar sa labas ng lungsod. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Sa kabila ng mga panganib, nagpasya akong hanapin si Dr. Navarro. Ang paglalakbay patungo sa kanyang tahanan ay puno ng kaba at pag-asa. Habang papalapit ako, isang bahagi ng aking isip ay nagtatanong kung tama ba ang aking ginagawa. Ngunit wala akong ibang pagpipilian. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Nang makarating ako sa kanyang bahay, sinalubong ako ng isang matandang babae na may malamlam na mga mata. "Ikaw ba si Dr. Navarro?" Tanong ko, puno ng pag-alinlangan. "Oo, at ikaw ang lalaking may orasan," sagot niya, na para bang alam na niya ang lahat tungkol sa akin. "Alam mo ba kung bakit ako nandito?" Tanong ko, pilit na itinatago ang nerbiyos. Oo, sagot niya, at oras na para malaman mo ang buong katotohanan. Pinapasok niya ako sa loob, at habang nag-uusap kami, unti-unting nabubuo ang larawan ng isang masalimuot na plano.
Ang Kronos Project, ayon kay Dr. Navarro, ay hindi lamang isang eksperimento sa siyensya. Ito ay bahagi ng isang mas malawak na disenyo upang baguhin ang kasaysayan at mga kaganapan sa mundo. Ang orasan sa aking dibdib ay hindi lamang isang countdown. Ito ay isang susi sa pag-unlock ng mga nakatagong katotohanan. Ngunit bago pa man niya mailahad ang lahat, isang malakas na kalampag ang pumuno sa bahay. Ang mga bintana ay nabasag at ang sahig ay yumanig. Dumating na sila, bulong ni Dr. Navarro, habang ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Hindi ko alam kung sino ang tinutukoy niya, ngunit alam kong kailangan naming kumilos. Sa gitna ng kaguluhan, hinila niya ako patungo sa isang lihim na lagusan sa ilalim ng kanyang bahay. May oras ka pa, sabi niya bago ako pumasok sa lagusan. Ngunit kailangan mong magmadali. Ang susunod na hakbang ay nakasalalay sa iyo. Habang tumatakbo ako sa dilim ng lagusan, isang bagay ang naging malinaw sa akin. Ang orasan sa aking dibdib ay hindi lamang isang sumpa. Ito ay isang pagkakataon upang baguhin ang lahat. Ngunit may isang tanong na bumabagabag sa akin. Ano ang magiging kapalit ng pagbabagong ito? At sa likod ng aking isip, naririnig ko ang patuloy na tiktak ng orasan na parang isang paalala ng mga oras na nalalabi. Ang aking oras ay nauubos, ngunit ang pag-asa ay nariyan pa rin, nakatago sa bawat segundo na lumilipas. Nagising ako sa malamig na simoy ng hangin na pumapasok sa bintana ng silid. Ang mga mata ko'y bumungad sa kisame, tila walang pagbabago, ngunit ang damdamin ko'y bakas ng pag-aalala. Tumayo ako mula sa kama at agad kong tiningnan ang aking dibdib, ang orasan na tila isang sumpa. Patuloy na nagbibilang pababa. Malapit na ang oras at hindi ko pa rin alam ang kahulugan nito. Kagabi, habang nakaupo sa tabi ng aking lamesa, napansin ko ang isang kakaibang ilaw na nagmumula sa orasan. Hindi ito ang karaniwang pulang liwanag, may halo ng bughaw na tila ng akit. Agad kong naalala ang mga panaginip na sunod-sunod na bumangon sa aking pag-iisip, mga larawan ng ibang mundo, mga tao na hindi ko kilala, at isang bulalakaw na naglalakbay sa kalawakan. Ang mga panaginip na ito, na dati kong binabaliwala, ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Sa bawat pagbilang ng orasan, parang may bahagi ng aking alaala ang nagbabalik na nagbibigay ng mga pahiwatig sa kung ano ang mangyayari. Sa sandaling maabot nito ang zero. Ang mga hakbang ko patungo sa kusina ay tila mabigat. Bawat isa'y nagdadala ng pagdududa. Sa sulok ng aking isipan, naglalaro ang maiyan at muniwas sa mga tanong. Ano ang mangyayari kapag tumigil ang orasan? Mawawala ba ako sa mundong ito? O ito ba'y simula ng bagong yugto? Habang nagtitimpla ng kape, narinig ko ang bahagyang ingay mula sa labas ng bahay. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana at doon ko nakita ang isang grupo ng mga tao, mga estranghero, nakasuot ng kakaibang kasuotan na tila galing sa ibang panahon. Ang kanilang mga matay nakatuon sa akin, mga tingin na puno ng pag-asa at takot. Sino sila? Bakit narito sila sa harap ng aking pintuan? Ang pagbilis ng tibok ng aking puso ay kasabay ng pagbilang ng oras. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay, na tila nagbabanta ang oras na hindi ko palubos na nauunawaan. Naglakad ako palapit sa pintuan at binuksan ito ng marahan. Ang mga estranghero ay lumapit sa akin. Ang kanilang mga paay tila lumulutang sa hangin. Ikaw ba ang tagapagligtas? Tanong ng isa sa kanila. Isang matandang lalaki na may mahahabang buhok na puti. Ang kanyang boses ay malamig, ngunit puno ng paggalang. Tagapagligtas? Tanong ko na puno ng kalituhan. Ang orasan sa iyong dibdib, sabi ng isa pang babae. Ito ang oras ng pagbalik. Ikaw ang napili upang ibalik ang balanse ng aming mundo.
Hindi ko alam ang kanilang sinasabi. Paano maaring maging tagapagligtas ang isang ordinaryong tao na biglang nagising isang umaga na may orasan sa kanyang katawan? Ngunit ang kanilang mga mukha'y puno ng pag-asa na tila hindi ko kayang talikuran. May oras pa, sabi ng matandang lalaki. Ngunit kailangan mong sumama sa amin. May mga bagay kang dapat matutunan bago mag-zero ang countdown. Ang kanilang mga alok ay tila isang pagtakas mula sa hindi may iwasang katapusan. Ngunit sa kabila ng takot, naramdaman ko ang kakaibang pagnanasa na malaman ang katotohanan. Kaya't sumama ako sa kanila. Ang aking mga hakbang ay patungo sa hindi alam. Isang mundo na puno ng misteryo at panganib. Habang kami naglalakbay, ipinakita nila sa akin ang mga bagay na hindi ko pa nakikita. Mga teknolohiya na lampas sa imahinasyon. Mga lugar na puno ng mga nilalang na hindi ko pa nakikilala. Ang kanilang mundo ay tila isang bangungot at pangarap ng sabay. Ngunit sa kabila ng lahat, ang orasan sa aking dibdib ay patuloy na nagbibilang. Ang pulang liwanag ay nagiging mas maliwanag at ang bughaw na ilaw ay nagiging mas nakakaakit. Sa wakas, narating namin ang isang lugar na tila sentro ng lahat. Isang malaking bulwagan na puno ng mga tao. Lahat ay nakatingin sa akin. Sa gitna ng bulwagan, isang trono na tila gawa sa mga bituin ang nakatayo. At sa ibabaw nito ay ang isang bagay na akala ko'y hindi ko makikita. Isang orasan na katulad ng nasa aking dibdib, ngunit ito'y nakatigil. Ang matandang lalaki ay lumapit sa akin at bumulong. Ito ang susi sa lahat ng ito. Kailangan mong ibalik ang pag-ikot ng oras o mawawala ang lahat. Ang pagbilang ng oras sa aking dibdib ay umabot na sa huling segundo. Sa sandaling iyon, isang liwanag ang pumutok mula sa trono at ang mundo ay nagbago. Ngunit hindi ko inaasahan ang mangyayari sa sumunod na sandali. Ang liwanag ay hindi lamang nagmula sa trono, kundi pati na rin sa akin. Ang orasan sa aking dibdib ay tumigil, ngunit sa halip na katapusan, naramdaman ko ang simula ng isang bagong yugto. Ngunit sa likod ng liwanag, isang anino ang lumitaw at bumulong sa aking isipan. Hindi pa ito ang katapusan, simula pa lamang ito. Nagising ako sa isang malamlam na liwanag. Ang kisame ay tila umiikot at ang mga ilaw ay naglalagay ng mga aninong naglalaro sa aking paningin. Ang malamig na hangin ay sumisipol sa aking tainga at naramdaman ko ang bigat ng aking katawan na tila ba hinihila pababa ng isang hindi nakikitang puwersa. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagising akong ganito. Simula nang magising ako na may countdown timer sa aking dibdib, ang bawat paggising ay tila isang bagong buhay, isang bagong simula. Ngunit kakaiba ang umaga ngayon. May kung anong kirot na hindi ko maipaliwanag. Isang kirot na parang humihila sa akin patungo sa isang misteryosong patutunguhan. Naramdaman ko ang pagbilis ng pintig ng aking puso. Bawat tibok ay tila ba sumusukat sa natitirang panahon ko. Sa bawat segundo ay bumababa ang mga numero sa orasan sa aking dibdib. Naglalapit sa akin sa isang hindi ko alam na wakas. Mabilis akong bumangon, bumagsak ang mga paa ko sa malamig na sahig. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari. Ang mga alaala ng nakaraang araw ay tila nag-blur sa aking isipan. Ang mga mukha, pangalan at lugar ay nagiging buhaghag. Ang tanging malinaw ay ang oras na patuloy na umaandar. Habang nagsusuot ako ng damit, napansin ko ang isang kakaibang tunog sa labas ng aking bintana. Isang tunog na parang isang makina na umuungol. Nagdulot ito ng kilabot sa aking balahibo. Lumapit ako sa bintana at nakita ang isang grupo ng mga tao. Nakatayo sa gitna ng kalsada, lahat sila ay nakatingala sa kalangitan. Sa gitna ng kanilang atensyon ay isang malaking hologram na nagpiproject
mula sa isang hindi ko matukoy na pinagmulan. Ang hologram ay naglalaman ng imahe ng isang orasan, katulad sa aking dibdib, ngunit ito'y nagbibilang pabalik. Nagtataka akong bumaba sa kalsada, sumama sa mga tao. Ano ito? Tanong ko sa isang lalaking nakatayo malapit sa akin. Isa itong babala? Sagot niya. Hindi inaalis ang tingin sa hologram. Isang babala mula sa hinaharap. Ang mga salitang iyon ay tila bumaon sa akin. Isang babala mula sa hinaharap? Paano ito posible? Nagsimulang kumulo ang mga katanungan sa aking isipan. Ang aking orasan? Ang orasan sa aking dibdib. Pareho ba ito sa orasan sa hologram? Pareho ba silang nagbibilang ng oras ng aking buhay? Habang nag-iisip ako, biglang nagbago ang hologram. Ang larawan ay kumurap at nagpakita ng isang serye ng mga pangitain. Mga tanawin ng kaguluhan, mga gusali na gumuho, mga tao na nagtatakbuhan. Ang lahat ay tila nagaganap sa isang mundo na hindi ko makilala, ngunit sa paanuman ay pamilyar. At sa bawat eksena, may isang orasan na patuloy na nagbibilang. Sa gitna ng kaguluhan, may isang imahe na bumihag sa akin. Isang imahe ng sarili kong mukha. Nakatingin pabalik sa akin, may takot at pag-aalinlangan sa mga mata. At sa aking dibdib, ang orasan ay tumigil sa zero. Biglang nagsara ang hologram at ang mga tao sa paligid ko ay naghihiwa-hiwalay. Iniwan akong nag-iisa sa gitna ng kalsada. Ang aking dibdib ay parang tinutusok ng libu-libong karayom. Hindi ko na alam kung alin ang totoo at alin ang ilusyon. Ano ang ibig sabihin ng mga pangitain? Bakit ko nakita ang sarili ko sa hologram? Ang mga tanong na ito ay parang mga aninong sumusunod sa akin habang bumalik ako sa aking apartment. Kailangan kong makahanap ng sagot at kailangan kong makuha ito bago matapos ang oras ko. Sa loob ng aking silid, naupo ako at tinitigan ang orasan sa aking dibdib. Ang mga numero ay patuloy na bumababa. Tila nagpapahiwatig ng isang hindi maiiwasang wakas. Ngunit ngayon, may isang bagong pag-asa na sumisibol sa akin. Kung ito nga ay isang babala mula sa hinaharap, marahil ay may paraan para baguhin ang kapalaran ko. Nagdesisyon akong hanapin ang pinagmulan ng hologram. Kailangan kong malaman kung sino o ano ang nagpadala nito at kung paano ko magagamit ang impormasyong ito para maiwasan ang kapahamakan. Ngunit habang nag-iisip ako ng plano, isang kakaibang tunog ang pumuno sa silid. Isang tunog ng pintuan na bumukas at isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa likuran. Akala ko hindi ka na magigising, sabi ng boses. Bumaling ako at nakita ang isang tao na hindi ko inaasahang makikita. Ang sarili kong kapatid na matagal nang nawala. Ngunit may kakaiba sa kanya. Sa kanyang dibdib, mayroong orasan at ito ay nagbibilang pabalik din. May oras pa tayo, sabi niya habang lumalapit. At sa kanyang mga mata, nakita ko ang takot at determinasyon na tila nag-aapoy. Kailangan natin itong gawin ng magkasama. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng isang matinding damdamin sa akin. Kamay sa kamay, kami ay nagtungo sa hindi pa namin alam na misyon. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang tanong, ang hindi ko maiwasang itanong sa sarili ko. Ano ang mangyayari kapag ang orasan sa aming mga dibdib ay umabot sa zero? Sa bawat hakbang na ginagawa ko, nararamdaman ko ang bigat ng aking dibdib. Ang orasan na nakakabit sa aking katawan ay tila isang sumpa na walang awang bumibilang pababa sa hindi ko maipaliwanag na katapusan. Ang bawat segundo ay tila isang patak ng buhangin sa isang walang hanggang disyerto ng pag-aalala. Ngunit sa kabila ng lahat, may kakaibang determinasyon akong nararamdaman. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko nang sinubukang hanapin ang sagot sa misteryo ng orasan na ito. Ngunit sa bawat pagkakataon, tila lalo lang akong naliligaw sa komplikadong labirinto ng aking kapalaran.
Sa isang maliit na silid na puno ng iba't ibang kagamitan, naroon si Dr. Elara. Siya ang tanging tao na tila may kakayahang makapagbigay liwanag sa aking sitwasyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan na tila nagsasalita ng mga hindi maipaliwanag na lihim ng sansinukob. Ang orasan sa iyong dibdib, wika niya habang iniayos ang kanyang salamin, ay hindi simpleng aparato. Isa itong bahagi ng mas malaking sistema na nauugnay sa oras at espasyo. Napatingin ako sa kanya, puno ng pag-alinlangan. Ano ang ibig mong sabihin, Dr. Elara? Paano ito nangyari? At bakit ako? Ang orasan na iyan ay bahagi ng isang eksperimento na may layuning bumuo ng mga koneksyon sa pagitan ng iba't ibang dimensyon. Sa isang mas malalim na antas, ito ay isang interfacing na mekanismo ng oras. Sa kasamaang palad, ikaw ang naging hindi sinasadyang bahagi ng eksperimento. Tumigil siya, tila pinoproblema kung paano ipapaliwanag ang susunod na bahagi. Hindi sinasadya? Tanong ko, puno ng galit at kawalang kasiguraduhan. Paano ako magiging bahagi ng isang eksperimento nang hindi ko nalalaman? Isang malalim na hinga ang kanyang binitiwan bago magsalita muli. Ang iyong DNA, ang iyong natatanging genetic makeup, ay ang naging susi para magtagumpay ang interfacing na ito. Sa maraming paraan, ikaw ang perpektong kandidato, isang anomalya sa loob ng sistema. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kakaibang sensasyon sa akin. Parang ako ay isang piyesa sa isang hindi ko naiintindihan na laro. Kung ako nga ang anomalya, paano ko mapipigilan ang orasan na ito sa pagpatak nito sa zero? Sa saglit na iyon, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa silid. Tila ang buong kalawakan ay huminto sa pag-ikot, naghihintay sa susunod na magiging tugon ni Dr. Elara. May paraan, sagot niya. Ngunit ito ay napakamapanganib. Anong paraan? Tanong ko, puno ng desperasyon. Wala akong pakialam sa panganib. Gagawin ko ang lahat para lamang matanggal ang sumpang ito. May isang aparato na maaring makapagpabalik ng oras, isang uri ng temporal disruptor. Ngunit para ito gumana, kailangan mong makapasok sa pinakakasulok-sulukan ng laboratorio kung saan nagmula ang orasan na iyan. At doon, kailangan mong magtagumpay sa pag-activate ng disruptor bago ang huling pitik ng iyong orasan. Ang kaisipan ng temporal disruptor ay tila isang sinag ng pag-asa sa aking madilim na sitwasyon. Ngunit sa likod ng pag-asang iyon ay ang panganib na hindi ko lubusang mawari. At kung hindi ko magawa, tanong ko, ang boses ko ay halos pabulong. Pag nagkamali ka, sagot ni Dr. Elara, maaaring hindi ka na makabalik sa kasalukuyan. Maaaring ikaw ay matrap sa isang alternatibong dimensyon, isang lugar kung saan ang oras ay walang kahulugan. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng takot na hindi ko pa nararanasan. Ngunit sa kabila nito, alam kong kailangan kong tanggapin ang hamon. Sa huling 10 minuto ng aking countdown, naglakbay ako patungo sa laboratorio. Ang lugar ay puno ng makabagong teknolohiya na tila umuugong ng enerhiya. Sa gitna ng silid, naroon ang temporal disruptor, isang makinang na aparato na puno ng komplikadong circuitry. Habang ang oras ay patuloy na bumibilang pababa, sinimulan ko ang proseso ng pag-activate. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang pinipindot ang mga kinakailangang pindutan. Bawat isa ay may tiyak na layunin. Sa aking pag-iisa sa silid, naramdaman ko ang presensya ng isang kakaibang enerhiya na tila bumabalot sa akin. Ang oras ay nagiging mas mabilis, tila bumibilis ang bawat segundo. Sa huling pitik ng orasan, isang malakas na liwanag ang bumalot sa akin. Sa isang iglap, ang lahat ay tila naglaho. Ang silid, ang makina, pati na rin ang aking sariling katawan. Ako ay nasa isang lugar na walang hangganan, isang espasyo na puno ng mga paggalaw ng liwanag at anino. At sa wakas, narinig ko ang isang boses,
isang pamilyar na tinig. Magsisimula na ang eksperimento. Ngunit sa pagkakataong ito, tila ako na ang nasa kontrol. Ako na ang may kapangyarihan. Ngunit sa anong halaga? Ang cliffhanger na ito ay nag-iwan sa akin ng tanong. Ako ba ay bumalik sa simula o ako ay natrap sa isang bagong dimensyon kung saan ang oras ay walang katapusan? Nagising ako sa isang malamlam na liwanag. Ang mga pader ng aking silid ay tila nag-aalab sa kulay na hindi ko maipaliwanag. Ang bawat sulok ay puno ng mga anino na sumasayaw sa ritmo ng aking tumitibok na puso. Ang orasan sa aking dibdib ay patuloy na bumibilang. Ang mga numero ay tila nakaukit sa aking balat. Kahit na paano ko pilitin na huwag pansinin ito, ang tunog ng pagpatak ng oras ay parang mga hampas ng malalakas na ulan sa bubong ng lumang bahay. Sa bawat paghinga, nararamdaman ko ang bigat ng oras na unti-unting nilalamon ang aking pagkatao. Hindi ko maialis ang aking tingin sa countdown na nagsasabing may nalalabing 3 araw na lang. Ang mga alaala ng nakaraan ay patuloy na bumabalik. Mga tanong na walang kasagutan, mga pangarap na hindi na muling matutupad. Ngunit sa likod ng takot at pag-aalinlangan, alam kong may dapat akong gawin, may dapat akong malaman. Sa labas ng aking silid, naririnig ko ang mga boses ng mga tao, mga bulong na nag-uusap tungkol sa isang plano, isang eksperimento. Ang tunog ng kanilang mga hakbang ay parang mga alingawngaw ng mga lihim na hindi ko maabot. Sa aking paglabas, nakita ko ang isang matandang lalaki na tila nag-abang sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan, ngunit may kirot na tila na darama ko rin. Alam kong nagtataka ka, sabi niya. Ang boses niya ay parang alon na humahaplos sa dalampasigan. Ngunit hindi ka nag-iisa. Marami sa atin ang nakaranas ng ganitong sitwasyon. Ang orasan sa iyong dibdib ay hindi isang sumpa, kundi isang hamon. Hindi ko alam kung paano ako sasagot. Ang bawat salita niya ay parang mga palaso na tumatama sa pinakamasilang bahagi ng aking isip. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, ang aking boses ay nanginginig. Ang oras ay isang misteryo na hindi pa lubos na nauunawaan ng kahit sino. Ang sangkatauhan ay palaging naglalakbay sa agos nito, ngunit mayroon kang natatanging pagkakataon na baguhin ang landas ng iyong kapalaran. Hindi ko maiwasan ang pag-alinlangan na bumalot sa akin. Paano ko magagawa iyon? Ang orasan na ito. Parang hindi ko ito kontrolado. Ngumiti siya, isang ngiti na puno ng pag-asa. Sa likod ng bawat pagsubok ay may lihim na puwersa. Ang orasan na nasa iyo ay isang susi, isang daan patungo sa mga posibilidad na hindi mo pa nalalaman. Sa susunod na 3 araw, kailangan mong matuklasan ang susi na ito. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang kakaibang init na bumalot sa akin. Ang kanyang presensya ay isang liwanag sa gitna ng kadiliman, isang gabay sa landas na hindi ko pa nakikita. Ano ang dapat kong gawin? Tanong ko, puno ng pag-asa. May isang lugar kung saan ang oras ay naglalakbay. Sa iba't ibang direksyon, isang silid na puno ng mga lihim ng mundo. Kailangan mong mahanap ito at sa loob nito, makikita mo ang sagot sa iyong mga tanong. Sa pag-alis niya, iniwan niya sa akin ang isang mapa, isang blueprint ng lugar na dapat kong hanapin. Ang aking puso ay puno ng kaba, ngunit may determinasyon na unti-unting bumabalot sa akin. Sa bawat hakbang, ang orasan sa aking dibdib ay patuloy na bumibilang, ngunit ang tunog nito ay tila nagiging musika sa aking pandinig. Sa aking paglalakbay, nakita ko ang mga tanawin na hindi ko pa nakikita sa aking buhay. Ang mga puno na tila sumasayaw sa hangin, ang mga ilog na umaagos na parang mga awit ng pag-asa. Ngunit sa likod ng bawat kagandahan,
Nararamdaman ko ang presensya ng oras na patuloy na sumusubok sa aking katatagan. Hanggang sa narating ko ang isang lumang gusali, ang mga pader nito ay puno ng mga ukit na tila mga kwento ng nakaraan. Ang pintuan ay bumukas sa aking paglapit at sa loob nito ay nakita ko ang isang silid na puno ng mga orasan. Bawat isa ay bumibilang sa iba't ibang direksyon. Ang tunog ay parang simponya ng mga lihim ng mundo. Sa gitna ng silid, may isang orasan na kakaiba. Ang mga kamay nito ay gumagalaw ng pabalik. Sa aking paglapit, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa akin. Ang orasan sa aking dibdib ay biglang huminto at ang paligid ay tila nagbago. Sa aking likuran, narinig ko ang isang boses na puno ng misteryo, isang boses na tila nagmumula sa kawalan. Hindi lahat ng oras ay nauubos, sabi ng boses. Ang oras na bumabalik ay ang susi sa iyong kaligtasan. Miso. At sa sandaling iyon, ang mundo ay tila umikot. Ang mga kulay ay naghalo-halo at ang aking katawan ay biglang bumagsak sa lupa. Sa aking pagmulat, ang mga orsan sa silid ay naglaho at ako ay nag-iisa na lamang. Ngunit sa likod ng bawat takot, naramdaman ko ang pag-asa na ang oras ay hindi pa tapos at mayroon akong kapangyarihan na baguhin ito. Ang twist na ito ay nag-iwan sa akin ng isang tanong. Ano nga ba ang susi sa likod ng oras na bumabalik? Sa susunod na bahagi, kailangan kong tuklasin ang sagot sa misteryong ito. Kung minsan ay tinatanong ko ang aking sarili kung paano nga ba ako napadpad sa sitwasyong ito. Nagising na lamang ako isang umaga at natagpuan ang isang countdown timer na nakaukit sa aking dibdib. Ang bawat segundo ay parang mga hampas ng malakas na alon sa aking kamalayan. Sa bawat paghinga, pakiramdam ko ay may isang malalim na misteryo na unti-unting bumabalot sa akin, isang puzzle na tila walang sagot. At ngayon, sa paglipas ng mga araw, ang oras ay nagiging mas mahalaga, mas matindi, at mas malapit sa katapusan. Sa kabila ng aking marubdob na pag-iimbestiga, wala pa rin akong ideya kung saan nagmula ang timer na ito o kung ano ang mangyayari kapag naubos ang oras. Subalit isang bagay lamang ang sigurado, hindi ito isang simpleng pagbabanta. Ang teknolohiya na ginamit ay hindi pangkaraniwan, higit na mas advanced kaysa sa anumang makikita sa ating kasalukuyang mundo. Nagsimula akong maghanap ng mga sagot sa mga pinakamakapangyarihang siyentipiko, mga eksperto sa quantum mechanics, at mga espesyalista sa alien technology. Ngunit lahat sila ay tila bulag sa kung ano ang nasa aking harapan. Habang umuusad ang mga araw, nararamdaman ko ang presyon na bumibigat. Ang aking mga gabing walang tulog ay puno ng mga panaginip na tila mga piraso ng isang komplikadong puzzle. Sa bawat pagdilat, may mga larawan ng mga lugar na hindi ko pa nararating, mga tao na hindi ko pa nakikilala, at mga pangyayari na tila nagsusumigaw ng kahulugan. Hindi ko maipaliwanag, ngunit ang mga pangarap na ito ay mukhang may koneksyon sa aking sitwasyon. Sa aking paghahanap ng mga sagot, nakilala ko si Dr. Elara, isang eksperto sa mga anomalya ng oras. Siya ay may reputasyon sa pagiging isang henyo, ngunit may pagka-misteryoso. Sa aming unang pagtatagpo, tila may kakaibang pag-unawa siya sa aking sitwasyon. Ang oras ay hindi palaging tulad ng iniisip natin, wika niya habang nakatingin ng mariin sa timer sa aking dibdib. May mga pagkakataon na ang oras ay isang landas na puno ng mga sanggangdaan at sa iyong kaso, parang may pumili sa iyo upang sumunod sa isang partikular na daan. Nagsimula kaming magtrabaho ng magkasama, sinusubukang tuklasin ang pinagmula ng timer at ang posibleng kahihinatnan nito. Sa bawat sesyon namin, palaging may bagong tuklas, ngunit walang tiyak na kasagutan. Hanggang sa isang araw, sa kalagitnaan ng aming pagtatalakay,
May isang piraso ng impormasyon na lumutang. May isang grupo ng mga individual na may katulad na sitwasyon sa nakaraan. Sabi ni Dr. Elara habang ipinapakita ang isang lumang dokumento. Lahat sila ay nagkaroon ng countdown timer sa kanilang katawan at sa huling segundo ng kanilang oras, nawala silang parang bula. Ang revelasyon na yon ay nagbigay ng matinding takot sa akin. Kung ang mga taong ito ay nawala, ano ang ibig sabihin nito para sa akin? Ngunit sa kabila ng takot, may isang bahagi ng aking isipan na nagtataka. Ano kaya ang nangyari sa kanila? May posibleng koneksyon kaya sila sa aking mga panaginip? Sa aming patuloy na pagsasaliksik, unti-unti naming natuklasan ang isang hindi kilalang organisasyon na tila may kinalaman sa mga misteryosong timer na ito. Ang kanilang pangalan ay Kronos Initiative, isang lihim na grupo na pinaniniwalaang nag-iexperimento sa oras at espasyo. Ang kanilang mga eksperimento ay umikot sa konsepto ng alternate realities at parallel universes. Sa bawat hakbang na malapit kami sa kanilang lihim, mas nararamdaman ko ang pagbilis ng oras. Naging mas mahirap ang bawat minuto, mas mabigat ang bawat segundo. Hanggang sa isang araw, natanggap ko ang isang mensahe mula sa isang hindi kilalang sender. Magsisimula na ang iyong paglalakbay. Ito ang sinabi. Huwag kang matakot sapagkat ikaw ay bahagi ng isang mas malaking plano. Hindi ko alam kung paano o bakit, ngunit ang mensaheng iyon ay parang isang sulyap sa isang mas malalim na katotohanan. Sa kabila ng takot, may bahagi sa akin na nag-uudyok na tanggapin ang hindi maipaliwanag na kapalaran na ito. Ang oras ay patuloy na umuusad at sa bawat segundo, sa bawat tibok ng aking puso, nararamdaman ko ang isang hindi maipaliwanag na pagtutulak na lumaban sa takot. At sa huling segundo ng araw na iyon, habang nakatingin ako sa salamin, isang piraso ng puzzle ang biglang bumagsak. Ang timer sa aking dibdib ay nagsimulang kumislap at sa isang iglap, ang mundo sa paligid ko ay nag-iba. Ang mga pader ng aking silid ay tila nabalot ng liwanag at ang mga tunog ay naging isang kakaibang musika. Sa gitna ng kaguluhan, isang tinig ang umalingaw-ngaw sa hangin. Ikaw ay magiging susi sa pagbabalik ng mga nawawalang oras. At sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang aking kwento ay hindi nagtatapos sa oras ng countdown, kundi nagsisimula pa lamang sa isang paglalakbay na puno ng mga hiwaga. Ngunit sa anong mundo ako ngayon naroroon? Saan patungo ang bagong simula na ito? Ang mga tanong ay nananatiling walang sagot, ngunit alam kong ang bawat sagot ay nasa aking paglalakbay.